For only 4,999 pesos, may phone ka na naka-Helio G99. Tapos may 12 gigs of physical RAM pa. And 256 gigs of internal storage. What? Hey guys, kamusta po kayo? This is Jem of Bang Gizmos. This is the ITEL RS4. Tara, unbox natin. Alright, so this is the ITEL RS4 12256 variant. Nabili natin to guys for just 4,999 pesos lang sa Shopee nung launch date niya. Syempre using discount vouchers. Kasi I think ang retail price ng 12256 ngayon is around 7,500 yata. And then 6,300 naman for the 8128. So imagine, 'di ba? For 5,000 pesos may ganito ka na. Helio G99 Ultimate, 45 watts of fast charge, 120 Hz of refresh rate. Yun nga lang, 720p lang yung resolution niya, pero di ba, magko-complain pa ba tayo? Sobrang panalo na ito sa 5,000. Ngayon, so magnetic style pa nga yung box nila. Tapos may seal sa loob. Buksan natin yan. Alright. Warranty. Jelly case. I think clear case to. Okay din ah. And then the 45 watts brick. Tapos Type-C cable, SIM ejector. Wala na. Ayan, so yung napili natin guys na kulay is the silvery white. Meron pa siyang other option, the elegant beige and the lurex black. Ganda. Alright. So quick specs muna tayo. Again, this is running Helio G99 Ultimate. Diba? Ultimate ko, no? Pero G99 pa din naman yan. With 12 gigs of physical RAM and can be extended up to 24 gigs of total RAM, 256 gigs of internal storage, tapos 50 megapixel rear camera, 8 megapixel front, 5,000 milliamperes of battery, and 45 watts of fast charging. Ayan. So, sa build quality naman niya, flat sides, curved edges. Sa baba is the 3.5mm audio jack, microphone, Type-C port, main speaker, and the secondary speaker. Tapos the SIM slot sa left, and sa right is the power and unlock button, and then the volume buttons. For the SIM tray, meron siyang triple card slot, dalawang nano SIM, plus dedicated micro SD slot. Ayan, di ba? For just 5,000 pesos. Again guys, nagamitan ko to ng discount voucher. Di ba sa design pa lang, sulit na sulit na. Ganda oh. Alright, power on muna natin. Okay, setup lang natin guys. Install natin ng mga benchmarking tools and games. And then, balik tayo. So ayan, tapos na natin installan ng mga apps. Nag-install din tayo guys ng isang OTA update. Ito yung na-receive natin, I think for February patch ito. Ayan, so let's start with the Antutu. Ayan, so ito yung score na nakuha natin nung naka-on pa yung virtual RAM. 397,510. Tapos syempre, in-off natin yung virtual RAM, nag-test ulit tayo. Ang nakuha naman natin na score is halos the same lang, 397,230. Ayan, so ako kasi usually pagka 8 gigs and above na yung RAM ng phone ko, hindi ko na talaga siya tina-turn on eh. Yan. So, depende na lang sa inyo kung gusto niyo siya i-turn on. So, paano? Punta lang kayo sa settings, tapos my phone, and then sa RAM. Yan. Turn on nyo lang yung MEMfusion. Tapos, pili kayo kung ilang additional RAM yung idadagdag nyo as virtual RAM. Ayan. So, for the display naman, again, 720p lang to with 120 Hz. So for the colors and display quality, para sa akin pasado na to. Kasi kung titignan mo siya ng ganito kalayo, hindi mo nga mapapansin na 720p lang to eh. 'Di ba?
Ayan, so pwede mo naman din siya iset ng color temperature niya kung gusto niyo baguhin. Punta lang kayo sa settings, tapos color temperature. Yan, so pwede niyo siya laruin kung ano yung preference niyo. Pero sa akin yung default okay na to. Okay na. Ayan, so for the touch sampling rate naman, paano natin siya makukuha? Yung exact touch sampling rate niya. So ang ginagamit ko kasi is the touch multitest app. Ayan, tapos yung resolution ang refresh rate natin is nakaset to 120 Hz. Ayan, so swipe lang tayo dito. And then makikita nyo yung pinaka-max na nakukuha nyo is around kulang-kulang 360. Ayan. Ayan, kita din dito kung ilang fingers yung nagre-register, which is 5. So 360, iles lang natin yung refresh rate niya. So 240 Hz. Ayan, so tama lang naman. Ayan, so next naman is kung supported ba niya yung HD playback sa mga streaming platforms. So check lang natin kung anong level. Ayan, so may Widevine level 1 naman siya. So supported yung mga HD content sa Netflix, Disney Plus, etc. And so for the camera naman guys, again may 50 megapixels siya sa rear, 8 megapixels sa front. Tapos supported niya up to 2K. Yan, 2K 30 FPS. Pag i-on naman natin yung ultra steady mode, magda-downscale lang siya into 1080p 30 FPS. Ayan, so ito yung mga sample shots natin guys. Let me know kung okay sa inyo, kung basado ba sa inyo yung mga kuha natin. Ayan, so ito yung video sample using the front camera ng ITEL RS4. So anong tingin nyo guys? Front camera video sample, indoor. Studio light lang yung meron tayo. Ayan. Pagdating naman guys sa image quality, actually this is decent ha. Based sa mga sample shots, okay na to for the price. Ang expectation ko nga isa yung camera nito sa mga weak points kasi 'di ba usually pag budget device, camera talaga yung nagiging compromise. Pero dito hindi. Good enough yung details, tapos yung colors niya is close to actual. For the front camera naman, surprisingly good ha. Lalo na sa outdoors. Kitang-kita naman yung details ng mukha ko.
Sa low light, syempre, medyo nagsusoften yung image and may konting visible noise. But still, decent pa din to for social media use. Syempre, manage lang po natin yung expectations natin kasi this is still a budget device. Pero for the price nga, pasado na sa akin yung mga cameras nito. Good job, Itel. Sound check naman tayo guys kung okay yung primary and secondary speakers niya. Ayan, so for the battery naman, meron tayong, again, 5,000 mAh. Tapos ang combo niya is the 45 watts charger. Ayan, actually, di ko pa masyadong na-test yung battery nito. Pero, sa 2 days na paggamit ko sa kanya, casual browsing, casual gaming, konting YouTube, konting Netflix. At the end of the day, may natitira pa akong 30% na charge. Usually, kinabukasan na talaga ako nagcha-charge. So, I think okay na okay yung battery nito kasi nga 720p lang yung resolution. Pagdating naman sa charging, nagtataka lang ako nung una kasi ang tagal. Inabot siguro ako ng 2 hours from 30% to 100. Yun pala, may settings to sa charging speed niya. Punta lang tayo sa settings, tapos charge. Tapos itong power charge. Yan, nung una kasi nasa smart charge yung setting niya. Kaya umabot ng 2 hours plus. Nung nilipat ko na siya sa hypercharge, nakuha ko na lang ng 1.5. Yung from 30% to 100%. Yan, so for the gaming part naman, yung inaabangan ng lahat, nag-test tayo guys ng different games. Tapos nag-include din tayo ng retro games gamit tong GameShare G8 natin. Yan, so pakita natin yung gameplay mamaya. Start muna tayo sa Mobile Legends. So gamit tayo guys ng gamepad para mas masarap siya hawakan. For the settings, naka-max out siya to high frame rate, tapos ultra naman sa graphics. Ayan, sa Call of Duty Mobile naman, ang maximum na pwede niyang graphic quality is medium, tas frame rate is high. So for Free Fire, ito naman yung settings niya. Ayan, so naka-ultra siya, tapos high resolution, iset natin to high. Shadow on, tapos high yung FPS. So for Farlight 84 naman guys, dito ako medyo nakulangan na sa G99.
Kasi kung nakaset siya sa HDR, tapos yung frame rate is extreme, resolution is high, playable naman siya, kaso ramdam mo talaga na medyo hirap na yung phone. May lag na. And madaming frame drops. So I recommend while playing Firelight 84, i-set lang natin siya sa default, which is smooth, high, tas medium. Ayan, so test natin. And for the retro emulation naman, syempre, na tayo sa Digisio. Ayan, so sinet ko na dito guys yung mga console na gusto ko laruin. And together with the games. Ayan, siguro try lang tayo ng ilan. Natin si PlayStation. This one naman guys for PS2. Ang gamit nating emulator is the Aether SX2. Kayang-kaya to guys ng RS4. Next naman natin guys is the PSP. Siyempre GTA tayo. Pwede natin yung itago. Settings lang and then controls. Tapos yan, uncheck lang natin. For the connectivity, supported niya guys both 5 GHz and 2.4 GHz Wi-Fi bands. Ito yung speed test na nakuha natin. Ito naman guys yung nakuha natin using mobile data. Bluetooth version naman niya is 5.2. And then storage type is UFS, better kaysa eMMC. For the sensors naman, meron siyang accelerometer and gyroscope. Working naman siya both. And lastly, meron siyang bypass charging. Ayos! So after all the initial testing na ginawa natin, ang tanong na lang dyan is, panalo ba? Diba? Bang for the buck gizmo ba si RS4? Kung nabili nyo siya guys ng just 5,000 pesos, especially the 12256 variant, sobrang panalo po niyan. Price to performance ratio, tapos max specs pa, di ba? Pero kung nabili nyo naman siya, kung bibili nyo naman siya
sa retail price niya na around 7,000 to 8,000, medyo mapapaisip tayo kasi dyan na magkakaroon ng comparison sa other brands, saka konting nitpicking. Kasi syempre sa price niya nag-o-offer na si Infinix ng Note 30, Hot 40 Pro, Tecno Pova 5. Ayun, so syempre yung iba doon nag-o-offer ng mas malaking battery, mas magandang camera, tsaka full HD na yung resolution, yung mga ganon. Pero ang recommendation ko guys is, kung maaantay nyo siya mag-sale, antayin nyo muna bumaba yung presyo ulit. Especially the 12256 variant. Kasi yung akin, nabili ko to, iba ng 5,000 lang. Yung 8128 na version nito is around 4,500 lang that time. So imagine, 500 pesos lang yung difference. Diba, may additional 4 gigs of RAM ka na. Tapos may 128 gigs of extra storage ka pa. So sobrang worth it ng additional na 500 pesos. So i-comment ko na lang guys sa baba kung saan kayo pwede bumili ng itel RS4. And gawan natin ulit to ng follow-up review after 30 days. Tignan natin kung may magbabago ba sa performance niya. Alright, that's it. Sana po nakatulong itong video na to sa mga nagbabalak pa lang bumili ng RS4. And maraming salamat po sa mga nanood at sa mga magsusubscribe. Okay, so once again, this is Jem of Bang Gizmos. Till the next one, ingat po.